Nagpaluto nga ngayong araw yung amo ko mga kabsat ng maashi. Every Friday kasi nagdadala talaga yung amo ko mga kabsat, nagpapaluto talaga siya sa akin para dalhin niya sa nanay niya. Kaya pala kahapon, naggrocery yung amo ko, may dala-dala siyang talong tapos meron din siyang biniling kusa. So ito pala yung mga gulay na gagamitin ko sa pagluluto ng maashi mga kabsat. Siyempre yung talong na binili ng amo ko, and then yung kusa, zucchini mga kabsat, yung green na yan, and then nagdagdag ako ng patatas, tapos bell pepper, and then onion or sibuyas mga kabsat. Gusto kasi ng amo ko na may sibuyas, tapos meron ding patatas, mixed vegetable daw. Sinabi ko nga sa amo ko na mas maganda sana yung binili niyang kusa mga kabsat ay medyo maliliit, kasi itong binili niya mga kabsat ay medyo malalaki siya. Mas maganda kasi yung maliliit, kaso sabi niya wala daw siyang makitang maliliit, kaya naman yan yung size na nabili niya. So tinanggal ko nga pala yung nasa loob ng mga kusa na mga gagamitin ko sa pagluluto mga kabsat. Ayan, tingnan nyo, may butas talaga siya. Paglalagyan ko ng kanin. Sa pagluluto nga pala ng maashi mga kabsat ay gagamit lamang ako dito ng Egyptian rice or mushri rice. Tapos nag-blender nga lang pala ako dyan ng kamatis, sibuyas at bakdunis or parsley. At nagdagdag nga rin pala ako dyan ng pampalasa, baharat, paminta at asin. Sa pagluluto nga pala ng maashi or stuffed vegetable mga kabsat dito sa Saudi or dito sa Middle East ay iba-iba nga pala yung pamamaraan ng pagluluto. At para sa sauce naman mga kabsat ay gagamit lamang ako ng tomato paste dyan. Maglalagay ako ng tubig, yung mainit na tubig mga kabsat. Pwede rin yung warm na tubig, tapos baharat, asin, paminta lang din. Iba-iba talaga tayo ng pamamaraan sa pagluluto ng maashi, and then olive oil. At pagkatapos ko nga palang gumawa ng sauce mga kabsat ay naglagay na rin ako ng kanin sa loob ng gulay. Yung amo ko talaga mga kabsat, every Friday hindi talaga siya nagpapahuli. Meron at meron talaga siyang dadalhin. Magpapaluto at magpapaluto talaga siya para may maidala siya. At pagkatapos ko nga lagyan ng kanin yung mga gulay mga kabsat, ayan, so niready ko na din yung paglulutuan ko at naglagay na nga rin pala ako dyan ng mga patatas dyan sa ilalim ng paglulutuan ko mga kabsat para hindi masunog. Tapos ayun, hinilera ko na rin yung mga gulay na may kanin. O diba, napakaganda niya mga kabsat, para siyang suman. Yung bigas nga pala na ginamit ko dito mga kabsat, yung Egyptian rice or yung mushri rice, ito rin yung ginagamit ko nga pala mga kabsat na bigas kapag magagawa ako ng waraginap. Napakadali lang tong recipe na to mga kabsat. Sa una lang talaga mabusisi kasi nga naman tatanggalin mo pa talaga yung nasa loob ng mga gulay. At pagkatapos ko nga palang ihilera yung mga gulay mga kabsat ay naglagay na din pala ako ng sauce para ready to cook na. Kung sa iba yung pamamaraan nila ng pagluluto ng sauce nila mga kabsat sa maashi ay ginigisa nila, sa akin kasi hindi na, dinediretso ko na lang talaga mga kabsat, pinapakuluan. At habang hinihintay ko nga pala na maluto yung niluluto kong maashi mga kabsat, nag-almusal nga pala muna ako dyan, nagkape nga pala muna ako kasi nga naman hindi pa talaga ako nagkakape. Inuna ko talaga yung pagluluto ng maashi kasi nga naman dadalhin kasi ng amo ko. At fast forward tayo mga kabsat, naluto na yung maashi at nilagay ko na din yung maashi sa hafida para naman hindi agad lumamig yung niluto ko mga kabsat. At nagtabi na nga rin pala ako para sa akin kasi nga naman hindi ako sasama sa kanila mga kabsat. Maiiwan kasi ako dito sa bahay, maglilinis kasi ako mga kabsat kasi nga naman may bisita bukas, kailangan malinis tong bahay ng amo ko. Mapapagod na naman ang beshi nyo bukas mga kabsat. So yun lang for today's video mga kabsat, maraming salamat!